Titus chapter 2, verse number 9. Tanamaning dogpaliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Uy. Titus chapter 2, verse number 9. Magbasa tayo nga sa verse number 12. English ko nabasay kaduha. Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things, not answering again, not purloining, but showing all good fidelity. Kinsa nakasabot sa purloining? Translate nga, dili mangawat. Not purloining, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Pasaya, dasiga ang mga sulugoon nga magmasinugtanon nga to sa ilang kaugalingon nga mga agalon, o sa pagpahimuot kanila pag-ayo diha sa tanang mga butang nga dili motubag pag-usab, dili mangawat apan nagapakita sa bug-os nga maayo nga pagkamatinumanon aron sila makadayan-dayan sa pagtulun-an sa Dios nga atong manluluwa sa tanang mga butang. Unsay pasabot sa pulong tulun-an, pagtulun-an. Brother Nahum, welcome sir, welcome kayo. Pagtulun-an, unsay pasabot? Doktrina. Ang lalong nga basahin nga pulong pagtulun-an, pero ang common basahin nga pulong karong doktrina. Balik na ko, verse 10. Dili mangawa apan nagapakita sa bug-os nga maayo nga pagkamatinumanon, aron sila ang mga sulugoon, aron sila makadayan-dayan sa pagtulun-an sa Dios nga atong manluluwa sa tanang mga butang. Kang grasya sa Dios nga nagadala og kaluwasan nagapakita ng ngadto sa tanang mga tao. Nga nagatudlo kanato nga sa nagadumili sa pagkadili Dios nun og sa kalibutanong mga kalibutanhon. There's an H in there, right? Nawala ang H. Kalibutanong ra. Walay kalibutanhon. That's a mistake, right? Nasayop na. Kalibutanhong mga kaibog, kita angay nga magkinabuhi nga maligdong, matarong, ug Diyos nun ni ining kalibutan na karon. So my message tonight is a little unusual, but the message tonight is unusual. The whole message is really a big illustration. Us kadako nga illustration nga mutabang na to nga makasabot sa simple nga kamatuora nga makit-an diya sa verse number 10. But the title of the message is this: What's a Christmas tree without decorations? Unsay pulo sa uska Christmas tree kung walay dayan-dayan? What's a Christmas tree? Means what's the worth? What's the use? What's a Christmas tree without decorations? Amputa, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you bless the simple message tonight? Father, this is not a Bible study. This is just a practical illustration to help us understand a great truth about the work of God and about the Christian life. Lord, I pray, God, that you'd fill me with your Spirit right now as I preach. Please bless the illustration. Please give me a clear mind. You know I'm a little tired. Thank you for our people. Thank you for a good spirit. Thank you, Lord, for continuing to work in our lives. I pray, God, that you bless us tonight. Fill me with your Spirit. I beg you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa dere, nakasabot sa pulong dayan-dayan. Dayan-dayan. Kini nga pulong gigamit sa Cebuano Bible 59 times sa lain-laing forma. It is the Bible word ornament, or what we would call decoration sometimes. Ornament or decoration. Sa ang si Brother Michael nag-decorate diri sa auditorium, nagdayan-dayan siya sa atong church. That is the word dayan-dayan. It means to decorate or to put up
ornaments, decorations. I'm going to ask Brother Michael to help me. I can't talk. We're going to move the Christmas tree to the front for the illustration. Can you do it yourself, Brother Michael? Sayon kayo. Wow! It's gone! Oy! Unsay pulo sa Christmas tree kung walay dayan-dayan. Now, dili ba nindot tanawon? Nindot siya. Ako nag-decorate ni ini. And amen, Brother Michael, ako nagtabang. And we'll see how it goes. Nindot siya tanawon. We enjoy looking at it because it is well decorated. Nindot tanawon alang tanato. Kung ang tao mo sulod dereyog, mo kita sa mga decorations, mo kita sa tree, diretso madani ang imong kasing-kasing. I like that. Diba? It brings you a happy feeling. Kung nagplano ka maghimo sa picture para sa Christmas, dili pa nindot ni para sa background. You put the Christmas tree in the background or basin ang pastor sa background. And nindot yun. Kung ikaw mo sulod sa church o mo kita sa tree, if you look at the tree, malipay ba ka kung ikaw na ay sama ni ini dito sa imong balay? You walk and say, oh, that'd be nice. Nindot kayo kung ako na sa tree sama niya dito sa imong balay. Di ba? You ever have that thought? Have you ever thought about stealing the Christmas tree from the church auditorium? And kung panaglitan ako mo announce karong gabi, I'm not. Panaglitan lang ni ha. Illustration lang. If I say, nagdesisyon ko ganang paliton ako ang bagong Christmas tree basing mas dako. And so delete na ko ang church delete na kinahanglan ni ini. So nabasi bisan kinsa ganahan mo dawat ni ini. Pila ka tawo mo dawat kung pwede. O kamong tanan mga dalo. No, just joke. Joke. Kamo, ang uban wala nagbata sa kamot kay ilang kasay mong pastor. Kami ang kasaban. Why would you want to take the tree home? Because it looks nice. Diba? Nindo siyang tanawon. Now, nakoy pangatanak karon na importante kaayo. Nga naman, nga nindot ni tanawon. Why does it look nice? Tungod sa mga dayan-dayan. Diba? Nindo ang mga decorations, ang mga ornaments. This is the most common way we use the word ornament in English today, is for Christmas tree ornaments. That's the way we use it in America. So kung gamiton nako ang pulong, dayan-dayan. Kitang tanan nakasabot, kini, usa ka, dayan-dayan. Diba? Pero unsay katuyuan sa dayan-dayan? What is the purpose of an ornament? Listen to the statement right here. Ang dayan-dayan, idugang, ngadto sa laing butang sa manini nga tree, aron kani mahimo ng mas nindo nga tan-awon. The purpose of the ornament is not to be beautiful by itself, but to make something else beautiful. Diya sa Biblia, gigamit ang bulong ornaments para sa laing-laing jewelry. What's the word? Aritis? Gitawag ornaments. O laing-laing pulong. So, ang earrings, kanama ang dayan-dayan para sa tao. Kini, dayan-dayan para sa Christmas tree. Pwede po tao. Pwede mo butang dere. Balik na ta sa itong teksto karon. Nakasabot na ta sa pulong dayan-dayan. I'm gonna move this just a little bit to the right because I can't see Brother Nestor. O kinahanglan ko magwali ni Brother Nestor. So,
It is very awkward. Bisan walay tao diri, awkward gyud. We will not do this again. All right. Titus chapter 2 verse 10. But it's worth it para sa illustration. Titus chapter 2 verse 10 atong text verse. Nini nga bersikulo si Paul mihatag ni Titus ang pastor dito sa Crete. Si Paul mihatag kaniya og tambag kabahin sa mga tao sa iyang church nga mga sulugoon, mga ulipon niya ng panahona. My message is not about the servants or the advice Paul gave, but I want you to see a very simple truth. Look at verse 10. Tanawang verse 10. Not purloining, but showing all good fidelity, that they, that's the servants, may adorn the doctrine of God our Savior in how many things? All things. Dili mangawa, that's the meaning of the word purloin, is that it being dishonest in your business and your work for your boss. Dili mangawa, apan nagapakita sa bukos nga maayo nga pagkamatinumanon, aron sila, aron mga sulugoon, mga Kristohanon, mga sakop sa church ni Titus, aron sila makadayan-dayan sa pagtulunan sa Diyos nga atong manluluwas sa tanang mga butang. Dali ko mo hiskot sa tambag mismo nga si Paul mihatag ni Titus kabahin sa mga slaves. Ganaan ra ko nga kamo mo kita sa simple nga kamatuoran gikan niini nga verse. They may adorn the doctrine of God. Aron sila makadayan-dayan sa pagtulunan sa Diyos. Paminaw niini nga statement right here. Here's the message in a nutshell. That's a good English expression, nutshell. Watch me now. Ang atong pagkinabuhi, atubangan sa kalibutan, mao ang dayan-dayan diha sa mayong balita ni Jesus Kristo. Kita nga luwas na ay gahom sa paghimo sa maayong balita nga mas nindo nga tan-awon, nga mas makadani man ngadto sa mga nawala nga tao ni ining kalibutan. Our lives are the decorations on the tree of salvation. We make it look good to the people who don't have it. Kung ikaw mo lantaw nining a tree, maghuno na ka, sana all nindot gyud. Kung kami makadalat niya na ngadto sa among balay. Di ba? Kaya nga naman, tungod kay nindo siyang tan-awon, nagdani siya sa imong kasing-kasing. Di ba? O ngano man nga nindo siyang tan-awon, tungod sa mga dayan-dayan. Kung naay bisita mo sulod sa atong church, o makita siya sa tree dari, basin, maghuno-huna pud siya. Nindog gayud. Kung ako makadala niya, ngadto sa akong balay. Why? Because it looks nice. So God's saying, kung ang lain tao mo lantaw sa atong kinabuhi, ang ilang makit-an dinhi kanato. English, it should create a desire in him to have what we have in his house. Ang atong pagkinabuhi, angay nga mag-develop sa tinguha diha sa kasing-kasing sa mga tao nga wala naluwas. Sila maglantaw sa atong kinabuhi, maghuno na, nindot kayo kung ako makadalat niya na sa akong balay. Nga ako pwede pod mo angkon sa iyang kalipay, sa iyang kinabuhi. Our lives are the decorations on the tree of Jesus Christ and the salvation He offers. Ang tao mo sulod sa church, oy, nindot. Nindot kayo kung ako makadalat niya na nga to sa akong balay. Pero, kung magsugod ta, mutangtang sa mga nindot nga dayan-dayan, dili na siya nindot nga tanawon. Ayos na. O kung dali na nindot nga tan-awon, murag walay tao magmatikod ug maghunuhuna, ganahan ko niya na.
Now don't misunderstand me. We don't believe in what they call lifestyle evangelism. Na mga tao magsulti, dali kinahanglan ka magsowa ng Diyo, dali ka kinahanglan magdulol sa tao, mga tao na ganahan ba ka maluwas, dali kinahanglan maghimo niya na. Kinahanglan ka magkinabuhi. Sa nindo nga paagi, aron ng tao magdulol nimo mga tana, unsaon nga ako maluwas sa nimo. That's called lifestyle evangelism. We don't believe in that. We believe go to where the people are and tell them how to be saved. Because that's what the Bible teaches. But while we go, our lives should represent Jesus well. Paminaw nako, ang atong manluluwas gihukman sa kalibutan, pinaagi sa atong batasan. Sakto ba? The world judges our Savior based on what they see in the behavior of His followers. A famous story, Mahatma Gandhi, the famous revolutionary leader of India. And one day, Mahatma Gandhi, nagdesisyon siya nga ang Christianity ang tinod nga religion. Nasya sa England, niya ng panahon ng England, nagkontrola pa sa India, nagskwela siya sa England. Nagpili siya sa Christian church dito sa England ug nagsulod siya sa church. Aron mo storya sa pastor human sa service kabahin sa unsaon na nga ako mag-convert, mahimo kong Christian, magbiya ko sa Hinduism, mahimo kong tinuod nga Kristohanon. He stepped into the church and the usher walked up to him and said, "You need to go to a different church. You're not welcome here." Tungod brown ang iyang skin. And Mahatma Gandhi said, "I would be a Christian if it weren't for Christians." Sabtan niyo kana nga phrase? Ako unta mahimong Kristohanon kung wala ko kabalo sa tinod nga batasan sa mga Kristohanon. And the most powerful man in India in the last 100 years rejected Christianity because of a let's use the real word, a racist Christian. Sayang. But I'm saying tonight, we believe in sharing the gospel. But the Bible says our lives should make the gospel look better. Kung kita mo pangtang sa mga dayan-dayan, wala'y tao mo sulod, "Hoy, kanan ko sa kahoy. Kanan ko sa Christmas tree. Kanan ko mutala sa balay. Mag-picture ko." Dili mahitabo, di ba? Here's what I want us to do tonight. Ako mo tawag sa ngalan sa mga tao, tagsa-tagsa, high school pataas, sorry bata. Uganan ko, kung ako mo tawag sa imong ngalan, ikaw mo anhid dari sa kahoy. Sa kahoy, it's not a tree, it's a fake tree. It's a plastic. And I want you to take, anan ko, ikaw mo kuha, duwa ka dayan-dayan. Sabtan ba? Okay? But the JD, why don't you start us? And I don't want you to put them away. Keep them in your hands. So take your Bible and put it down. Aron available na imong kamot. Dalita mag-Bible study gyud karon. We're just going to use this one verse and give a simple illustration. That's all you need. Pwede ka maglingkod. Okay, Miley, sunod ka. Paliho. Ibot ang imong Biblia. Bilhin ra imong Biblia. Unsa ang iyo, ha? Kawatan si Miley. Nagplano siya magbutang sa iyong purse, magpauli. If I find that at my house later, Miley, Flory, sunod ka. You have to be smarter than the dayan-dayan. Brother Michael made it very hard on purpose. Michael, come get to Doc. Not notice something. Nindot yun. Dua. Nindot yun tanawon. Pero, nanay diferensya. Jade, sunod ka. Ayaw hiposa. Just hawid lang. Mas stress kayo sila. Unsa akong pilion. Wow, wala. Pasi masayog ko. Romel, kwa. Pwede ka makuyog, Claire. Kamong duha. Pwede kamong duha mangawa. Pagtingaw. Duha-duha. Si Brother Michael patay sa pastor unya. Human sa service lang, Brother Michael. Ayaw karon, ha? Ading? Kwa na. Oh,
Na, pangutanan, nindot ba siya tanawon? Nindot, pero may diferensya. Diba? Kinsa na sunod? Jomar? Jacob, Alexa. I think I'm gonna run out. I better take some from this side too. Mama Ruth, get two. I need you to get two. I've got mine already. Alright, dua lang. Okay. Jess, Alexa. Unsa iyang pilion? Wow! What a choice. Good choice. Gillette, Guarna. Sarah, sunod ka. So cute si Sarah. I'm gonna have people quit the church after this service tonight. Di na ko magsimba dito. Good catch. Alright. Ma'am Meritus, sunod ka. We might have enough. Nagsulay ko tag, I say 2 each. Dili pwede. Lisod kayo na? Brother Nestor? Tanawa, kung walay dayan-dayan, what na'y kanindot? Diba? Brother Michael used steel reinforced concrete. Nag-welding gyud siya sa mga dayan-dayan. Brother Felix, pwede ka mo kuha? Brother Felix, kuha na. Okay. Ma'am Farr and Julius, kumong duwa sunod. Sunda, Alexa. Wala pa ko nagtawag kaninyo. Oh, we do have enough. Wait! With the mic. Kinsa wala pa? Jomar, Alisa, the Nahum, sunod ka. 2 each. Rain, leaderboard. Well, I was worried we wouldn't have enough. I think we got a few too many. All right. That's it. Tanawa. Dalit na nindot. Diba? Wala'y tao mo sulod. Huy, nindot kayo. Diba? Brother Michael, come take the lights off for us. Now we're all gonna laugh at Brother Michael, okay? Kamu naglusod sa iya ha. Vaughn, pwede ka mo kuha duha. Take, salamat, Brother Michael. I have good news. Brother Michael loves decorating, so he's very happy to be able to decorate again tomorrow. Uy, napay pipila diri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karon, kung tao mo sulod, dali siya magsulod, picture ta. Diba?
Kaya nga naman, dali na nindot nga tan-awon, kay nawala ang mga dayan-dayan. Am I making sense to you? Paminaw na ko. Matag, simana, kita magsuwanin sa Friday, sa Domingo, usay lain-lain naglaw. O mag-share ta sa mayong balita sa kaluwasan sa daghan, strangers, mga langyaw, mga tao wala na ilhan nato sa una, di ba? Pero uban ninyo na iprente, wala pa naluwas. O ikaw, basin ikaw nagsulay. O ikaw nakakaton ang pag-share sa imong pamilya, lusod kayo. Basin tungod kay sila kinahanglan mo kita sa mga dayan-dayan. Are you listening? Dili na siya nindo nga tan-awon sama sa sinugdanan sa service. O kung naibisita mo sulod sa church karon, dili na siya diretso madani sa atong Christmas tree. Kaya nga naman, tungod kay nakulangan siya og dayan-dayan. Listen, ang mga dayan-dayan nga gikuptan nimo sa imong kaugalingong kamot. Are you holding them? Ipakita na ko. Listen. The ornaments that will make this tree beautiful are in your hands. Ang rason nga wala sila diri sa tree tungod na pa sa imong kamot. Kikuptan pa nimo. Nga naman, nga si Jesus Kristo, ang atong matahong nga manluluwas, dili nindot nga tan-awon na lang sa mga tao na ining kalibutan, ha? Tungod sa kadaghan sa Kristohanon nga nagkupot gihapon sa mga dayan-dayan nga makahimo ni Kristo nga mas makadani ngadto ni ining kalibutana. Pero unsa may tabo kung magdesisyon ko mubutang sa akong mga dayan-dayan sa tree? Nagdayan-dayan ba ko sa tree? Nindot ba nga tan-aw? Wala pa. Kaya nakulang pa. Pasin kung ang dili pa ego kung ang pastor lang magkinabuhi nga sa saktong tarong nga paagi. Siyempre ang pastor's wife po. So kung si Ma'am Ruth magbutang sa iya ha, sakto ang iyang pagkinabuhi. Sakto ang iyang pamiste. Sakto ang iyang attitude ngadto sa iyang bana. Sakto ang iyang paglakaw atubangan sa kalibutan. Nagdayan-dayan ba siya sa tree? Nindot ba nga tan-aw? Wala pa. Wala pa. Nagapakita ko ninyo sa rason nga atong kalibutan wala nakakita sa katahom sa atong manluluwas. Kakita naghawid pa sa mga dayan-dayan. Here's what we're gonna do in just a minute. Ako mo tawag kaninyo, tag sa pag-usab, o ganahan ko ikaw magbutang usa lang sa imong mga dayan-dayan. Watch now. Pick one. Pili ang usa lang. Alright, Flory, makabutang ka. Dayon, Miley, sunod ka. Ibutang sa mayong nga lugar.
Hurry up. Here we go. Jacob, ang usara, dili duha. Adin. Ayaw kalimti ang likod kay kinahanglan kompleto. Dili taganan na mga lugar nga wala. Because you understand in the Christian life, you have to be righteous in all areas. Kaya na mga tao mo lantaw ni mo kanunay. That's what it said. Aron sila magdayan-dayan sa doktrina. I can't remember the Visayan word right now. Sa doktrina sa tanang mga butang. All sides. That's called integrity. Brother Michael, I'm not going to have you put the lights back up. Kaya madugay na. Kinsa wala pa? Adin? Gibutang na? Claire o Romel? Pwede ka mong duha? Ayaw kalimti ang likod kaya kinahanglan po sa tanan. Jade, one lang. Jade o Michael, ibutang na. One lang. Nagdayan-dayan ba sila sa tree? Nindot ba? Tanawon? Wala pa. Kaya nakulangan. Diba? Jessame, Philip, why don't you two put yours up? Tagsa, one each. Ang uban ninyo naglaong nga makadala sa lain sa balay. Dili pwede. Si Brother Michael mo patay ni mo. Or basin na ako. Von, pwede ka mo butang sa mo, ha? Sarah? It's a good thing they're plastic. Dili mabuwak. Jomar, Rainiel, Mundua. Ma'am Far, Brother Julius. Ayaw kalimti ang likod. The JD Emeritus. The Nestor by the little boy. Oh, I skipped Brother Felix. Nudka Brother Felix. Dayon by the Nahum o Brother Felix ang napa, diba? Kanang tanan. Kumusta siya ron? Nindo ba sa masauna? Dili. The biggest reason is we aren't as good as Brother Michael and we never will be. But you know. But watch now. There's another reason. Dili siya nindo nga tan-awon sama sa una. Kay nakulangan gyapon siya. Ang raso nakulangan kay bisan kamo nagbutang og isa, naghawid gihapon sa pekas. Diba? Ug basta lang naghawid pa ka sa dayan-dayan, dili kompleto ang Christmas tree, dili nindo nga tan-awon kutob sa iyang mahimo. Tanaw ang ornament sa imong kamot. Tanawa. Now look at me. Dili ba mas nindot ang ornament kung kauban sa tanan lain o kompleto ang decoration sa tree? Ang ornament nga gikuptan medyo way pulos. One ornament by itself, that's the kind of decorating Pastor Mike does. Put one, umana na. If you hold it, it's not nearly as beautiful. Og, the purpose, ang katuyuan,
sa dayan-dayan. Can I use the word magpagwapo? Magpagwapo or magpagwapa sa laing butang? Di ba? Paminaw sa atong text verse karon. Titus chapter 2 verse 10, not purloining, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. Aron sila makadayan-dayan sa pagtulunan sa Dios nga atong manluluwas sa tanang mga butang. Ako'y pangatana. Diya sa imong Kristohanong kinabuhi, unsay dayan-dayan nga gikuptan pa nimo? Ang butang Diyo, ikaw kabalong, Diyos kanahan ikaw mo, tugyan kaniya, pero gikuptan pa nimo. Para sa daghang Kristohanon, kana mao ang ilang favorite music. Ang ilang kalibutanhon nga music, sila kabalo nga kanadali maghimaya sa Ginoo, pero kana ilang naandan. O sa kasagaranang pastor basin magwali kabahin sa K-pop o lain-lain, kay kanang gipaminaw sa mga batanon, pero na laing klase sa music nga popular sa mga hamtong. Pastor Mike, di ko maminaw sa K-pop, pero basin naminaw ka sa rock music ikan sa 90s or 80s. Paminaw na. Unsay klase sa music imong gipaminaw sa imong cellphone kung walay church members duol nimo? Are you listening to me? Oh, Pastor Mike, naminaw ko sa love songs lang. That's not love, that's lust. Ang mga songs sa kalibutan gitawag love songs, kabahin sa lust ra, pangibog ra. O ang katunga, kabahin sa breakup, asanggog man na. Nga naman ikaw, nagbiyat ako. Ready na ko maghikog. Nga naman ikaw, maminaw niya na. Listen to me now. Naglasod gayud ka nga buhian ang imong favorite music, pero mas nindot tan-awon si Kristo niining kalibutana kung kanabuhian nimo. Kung ang Kristohano mutugo ang Diyos mag-change sa iyang music, ang kalibutan makamatikod niya na o si Kristo ang mahimayaon. No, ang himayao. I can say, himayaon. No, rock music does not glorify Jesus. The music is not an ornament, but giving it up is a beautiful ornament. Ang pagtugyan. Paminaw na ko. Hangtod nga ikaw maminaw sa kalibutan nga music, kanunay limitahan ang imong relasyon sa Diyos. Oh, Pastor Mike, maminaw ko niya na kung mag-relax ka may. Why don't you get some true godly Christian music then? Imbis sa pagpaminaw niya ng music mo, dani sa mong kasing-kasing nga to sa kalibutan. Uban ninyo, kung masuko ka or ma-discourage ka, maminaw ka sa dautang music. Diretso. Diya sa panahon sa discouragement, diya sa panahon sa kalisod, kung maluya mong kasing, it's my comfort music. It's the devil's comfort music. O dili tinuod ang kahupay kay wa nagikan sa Ginoo. He is the God of all comfort. Tanan! That means ang tanan laing butang gitawag kahupay dili tinuod. Temporaryo lang. A Christian. I was going to say young people, but no. Christian. Kaya pilang mga dagko. Unsay klase sa music imong gipaminaw? Nindot yun. Si Kristo. Ang iyang gahom makita na kung mga Kristohano mutugo ang Diyos mag-change sa iyang music. Sorry, Brother Michael. Wakoy patience nga mag-beat tayo.
Kana nga hugaw nga naandan, mahimo ng usa ka nindong nga dayan-dayan kung buhian na nimo. I'm asking today, nangutana ko karon diha sa imong Kristohanong kinabuhi, unsang dayan-dayan nga gikuptan pa nimo? What is the thing God says, give that up? And you say, hawid lang ko. Gamay lang kini. Okay, dili kani. Kini lang ako ha. Gamay ra. What is it for you? Sa daghang tao, music man, kay sayon matago. You listen to me, ang music sa kalibutan, dili makapadol nimo sa Ginoo. Ang music sa kalibutan, kanunay mo palayot nimo gikan sa Ginoo. Walay pagduda. So, diha sa imong Kristohanong kinabuhi, unsang dayan-dayan nga gikuptan nimo? What is the thing if you gave it up? God would be glorified. Kaya ang kalibutan makakita sa gahom sa Diyos diya sa imong kinabuhi. Alang sa uban, kanamaong ilang pamisti, ilang hitsura, kini nga kalibutan, walay paki kung ikaw magsimba, kay daghang tao magsimba. Pero kung ikaw mo tugo ng Diyos mag-change sa imong pamisti, imong tibok, hitsura, imong alot, imong joy mo, when you let God change the way you look, ang kalibutan makamatikod. Nainumdum ko si Gladys sa diya nagsugod siya, nagsimbat dere. Nagsugod siya, nag-change sa iyang appearance, sa iyang sanina, sa iyang pamiste. Na siya higala sa Facebook. I forget how the story went exactly. Did they message her? Did they meet her in person? I messaged her. Oh, and they told you. Si Ma'am Ruth nagkaila sa tao nga kailat ni Gladys. O kanang babae nangatana or something. Did you tell her about Gladys? I forget how it worked out. But somehow sila naghiskot, silang duwa kaila ni Gladys. Kung babae na, nagmatikod ko sa Facebook sa unang yung pictures, dali mayaw kayo, tayo na-change gayon. Did you lead that person to Christ? Or were they already saved? You don't remember. Let's just say you did, so it's a better story, all right? Kung ang Kristohanon, especially ang babae, kung ang Kristohanon mo tugo nga ang Diyos mo change kayod sa imong pamisti, sa imong hitsura, kana mo padayag sa gahom, mo padayag sa gahom sa Diyos. Pero dili lang sa mga babae lang. Kadaghang sa mga lalaki dari sa dapitan nga mahadlok gayod nga muusob sa ilang hitsura. Mahadlok muusob sa ilang pamisti, sa ilang alot, sa ilang kwintas, sa ilang ertis, pulsiras. Kanindo sa dayan-dayan diha ni Jesus. Kung ang Kristohanong nga lalaki mutugyan sa ilang kalibutanhon nga hitsura at ubangan sa iyang silingan. Gentlemen, be modest. Kung sayo para sa babae maghukas, sayo pod para sa lalaki, you're never gonna see Pastor Mike walking around without a shirt on. Ganiyan, ako si Jacob na may dito sa Dapolog. Huwag nag-story mi sa trabahante, nag-work siya diya sa Uska Church. Dayon nag-realize ko, member yun siya sa church. Naghukas siya, samtang nag-masonry. Dito sa church, naghukas. I'm sorry. Kanadali maghimaya sa Ginoo. Amen.
Gentlemen, why is it so scary for some guys to get a haircut that looks like a man? Now, our guys have gotten pretty good with this, but we used to struggle with it more. Na yung mga mop heads, you turn them upside down, makamop sa floor sa ilang buhok. Diba? You ever notice, kung nae, batanong sa among church, nagsimba, nagalagad siya sa Ginoo, dayo mo balik sa kalibutan, diretso what's the word again? Aritis? Diretso, I mean, as soon as they go back to the world, right there. Diba? I'm asking today, what is it for you? Unsa gikuptan nimo sa imong kamot nga makadayan-dayan sa kaluwasan ni Jesus Kristo at ubangan sa kalibutan? What is it? You know. You know. Di ko kinala maghiskot, kabalo na ka. For some of you, it's barkada. And there's a million other things. But I don't feel like God wants me to talk about it because He's not giving me a list. So I think I'm just supposed to leave it with you. What does the world think about Jesus because of you? Unsay gihunahuna sa kalibutan kabayan ni Jesus Kristo tungod sa imong pagkinabuhi. Because they are judging our Jesus by our lives. Say, well, that's not fair. It's the way it works. They judge our church by our members, and they judge Jesus by Christians. Natay oportunidad nga mo dayan-dayan ni Jesus Kristo at ubangan nining daotang kalibutana. Wa ko kabalo kabayan nimo. Pero ganahan ko nga ang tanan akong dayan-dayan mana sa Christmas tree. I want to give my whole life to making Jesus look good so people want to be saved. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Does your life make Jesus look good? Nagdayan-dayan ba ang imong kinabuhi ni Jesus Kristo at ubangan sa kalibutan? Remember what the tree looked like at the beginning? Nindot yun. We can do that for Jesus through our church. Let's be a church that shows the pitan what Christians are. Tinuod, tigsunod ni Jesus Kristo. I'm going to stop it right there. Every head bowed, every eye closed.